Nay, inay, Tumayo ka. Walang hiya kang bata ka. Hindi pa nagtatagal nang mawala ang iyong ina, tapos nakuha mo pang magwala sa labas, at ganyan pa ang suot mo. tay. Kagabi, siya at si Jiang Shuxin ang nag-alok sa akin ng masamang gamot, kaya naman nalinlang ako ng hindi kilalang lalaki. Jiang Yumian, lubusin mo ang pagkakataon kasama ang lalaking inihanda ko para sa iyo. Wala kang delikadesa. Tapos susubukan mo pang isisi sa ibang tao ang pagkakamali mo? Kaming mga pamilyang Jiang ay walang ganito kabastos na anak. Ipaalis siya sa paningin ko. Huwag na siyang babalik dito. Binibining Jiang, maari po bang malaman kung ito ang inyong naiwang kwintas sa hotel kagabi? Hindi ba ito ang kay Jiang Yumian, ang mahalagang kuwintas mula sa kanyang ina? Ito na yata ang kaisa-isang bagay sa kanya na may halaga. Ito ay sa akin. Binibining Jiang, ako ang espesyal na assistant ni Fu Qingzhou, President Fu. Si President Fu ang nakasama ninyo kagabi. Ito po ay mula kay President Fu, $1 bilyong bilang handog sa kasal. Ang masamang babaeng si Jiang Yumian, nakuha niyang makasama ang pinakamayamang si Fu Qingzhou ng Haicheng. Ngunit sadyang malas ka. Ang napakalaking kayamanang ito ay ako na ang kukuha para sa iyo. Konting tiis na lang po, lalabas na po ang bata. Anong tinitingin-tingin mo? Ngayon ka lang ba nakakita ng gwapo? Anong tinitingin-tingin mo? Ngayon ka lang ba nakakita ng gwapo? Ang taong ito, parang kasing gwapo ko lang din. Ang batang ito, bakit parang kamukha ko siya? Dr. Jiang, ako si Fu Qingzhou. Balita ko po ay kararating nyo lang ng bansa. Narito po ako para sunduin kayo sa airport. Pasensya na po, President Fu. May susundo na po sa akin ngayon. Ayos lang po. Pagkatapos nyo pong makapag-ayos sa tutuluyan nyo, mag-usap na lang po tayo ulit. Sige po. Salamat po, President Fu. Napakapamilyar ng pakiramdam na ito. Miss, gusto mo bang makisabay sa pag-uwi? Sige ba, kung sasabay ka sa akin, $1 milyong bawat sakay. Sige miss, sakay na po kayo. Tung batang ito talaga.
Tara na. Miss, gusto mo bang makisabay sa sakay? Napakalaki nilang bata. Mami, sasali rin po ako. Mga anak, uuwi na tayo. Yehey! Sino po sila? Dr. Jiang, kumusta po kayo? Ngayon po ang selebrasyon ng pagpapakasal ni na Fu Qingzhou at ni President Fu. Iniutos po ni President Fu na sunduin kayo papunta sa Piging. Jiang Shuxin. Sulitin mo ng husto ang lalaking inihanda ko para sa iyo. 5 taon ang nakalipas simula noong sinira mo ang buhay ko. Ngayon babawiin ko na ang lahat ng utang niyo sa akin. Sige, sabihin mo kay President Fu na siguradong pupunta ako. Mga anak, pupunta si Mommy sa engagement party ng boss ko. Kaya magpakabait kayo rito sa bahay. Huwag kayong lalabas. Maliwanag ba? Opo. Paalam po, Mami. Hahanapin mo na naman ba si Daddy? Sabi ni Mommy, wag daw nating hahanapin si Daddy. Ano bang alam mo? Tabi nga. Kaya pala ang taong nakita natin sa airport ay ang daddy natin. Nagsisinungaling nga si Mommy. Dahil nandito pa si Daddy. Ang lalaking ito ay si Fu Qingzhou, ang presidente ng Fu Group at ang pinakamayamang tao sa Haicheng base sa binuo ko na pinaka-advanced na AI system sa mundo. Siya ang may pinakamalaking tsansa na maging daddy natin. Wow, ang gwapo naman ni Daddy. Kuya, pupuntahan na ba natin si Daddy? Sama-sama nating puntahan si Daddy para sorpresahin siya. Anong sorpresa? Baka masindak lang yun. Tama si pangatlong kuya. Masyadong kapansin-pansin tayong anim. Magmanman muna tayo rito. Hayaang si kuya muna ang sumubok para malaman kung anong klaseng tao si Daddy. At hintayin natin ang balita niya. Galingan mo. Kaya mo yan. Daddy? Sino ka? Hindi ako ang daddy mo. Ikaw nga ang daddy ko. Hindi nagkakamali ang AI system ko. Hindi ako. Ikaw nga, ikaw nga. Ikaw talaga ang daddy ko. Hindi nga. Ikaw nga. Hello po, Lola. Fu Qingzhou, ikaw na bata ka. Nakuha mo pang gumawa sa likod ko at palihim na makipag-engage kay Jiang Shuxin. Nirerespeto mo pa ba ako bilang lola mo? Sinasabi ko sa iyo, ang babaeng mga agaw na iyan ay hindi mabuting tao. Hindi mo naman siya mahal. Bakit ka nakipag-engagement sa kanya? Lola, nagiging responsable lang po ako kay Jiang Shuxin. Talagang hindi ako payag. Maghintay ka lang. Pupunta na ako riyan agad. Pero, Lola, Nahulog ba ito ng bata kanina? Ha? Nasaan na si Daddy? President Fu, nasaan ang batang sumusunod sa iyo kanina? Naiwan niya ang kanyang medalyon. ito ang ibinigay ko sa babaeng iyon noong gabing iyon. Ibig sabihin ba ang batang iyon? Hanapin niyo siya agad. Shuxin, congratulations sa'yo. Sa wakas ay engaged na kayo ni President Fu. Sa hinaharap, magiging asawa ka na ng isang CEO. Oo nga. Sa isang pitik mo lang, siguradong mayayanig ang buong Haicheng. Dapat ay tulungan mo kaming lahat, ha?
Kung hindi lang dahil sa masamang matandang si Pamilyang Fu na humadlang sa pagpasok ko sa Pamilyang Fu, paano akong maghihintay ng 5 taon? Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pababayaan. Napakahusay ng linyang, hindi kayo pababayaan ha. Bakit nandito ang babaeng ito? Alam na ba niya ang katotohanan, 5 taon na ang nakararaan at gusto niyang agawin si Qingzhou? Walang hiya ka? Anong ginagawa mo rito? Siyempre pumunta ako rito para dumalo sa iyong engagement party. Bakit? Hindi ba ako welcome? Jiang Yumian, ikaw na pinalayas na sa bahay at madungis na ang puri, anong karapatan mong pumunta rito sa engagement party ko? Gusto mo bang tulungan kitang alalahanin kung paano mo ako siniraan kasama ng iyong ina? Anoon para madiin ako? Anong sinasabi mo? Wala akong alam. Dahil nagmamaang-maangan ka, ibubunyag ko na ang katotohanan sa lahat. Makinig kayong lahat. Sina Li Xiaolan at Zhang Zhishong, nakipagsabuatan sa pautang na si Brother Bao, tinapos nila ang buhay ng nanay ko, inakyan ang kanyang kumpanya, at nilasing pa nila ako ng gamot para bastusin ang aking dangal. Ang pamilyang ito ay napakawalang hiya at napakasama ng loob. Dati palang sekretarya ni Sulian, si Li Xiaolan, habang may sakit si Sulian, gumawa siya ng paraan para makasiping si Zhang Zhishong. Kaya naman pala may kakaiba sa pagkakawala na ni Sulian noon. Huwag kayong tumingin. Huwag kayong tumingin. Pinagbabawalan ko kayong tumingin. Bawal tumingin. Bawal tumingin. Huwag kayong titingin. Jiang Yumian, wala kang modo. Inaakala mo bang dahil sa mga imbento mong ito, ay maniniwala sila? Kahit may ebidensya na, ay nagagawa mo pang baligtarin ang katotohanan. Sa sobrang kapal ng mukha mo, hindi mo na kailangan ng kolorete. Tigilan mo yan. Si Shuxin ay sarili mong kapatid, na wala ka ng 5 taon, at ngayong nagpakita ka. Ginagawa mo lang ito para sirain ang kasal ng kapatid mo? Ganyan na ba talaga kasama ang ugali mo? Ako pa ang masama ang ugali? Noong wala pang 7 araw simula nang mamatay si Mama, ay atat na atat ka ng papakasalan ang matandang kabit na ito, at pinalayas mo pa ako. Wala kang hiya, pati mga aso, didiri sa iyo. Mami! Ikaw, Pa. Mga tao, halik kayo rito. Paalisin niyo siya rito. Lagot na! May masamang taong inaapi si Mami. Humihingi ng tulong kay Wubaw. Humihingi ng tulong kay Wubaw. Copy po, copy po. Darating na kami agad. So good. Apa! Tumigil kayo! Masamang babae! Huwag mong apihin ang mami ko! Huhu, bakit ka narito? Lihim muna iyon! Jiang Yumian, talagang sinama mo pa rito ang batang iyan? Ikaw! Mukhang nasa 5 taong gulang na ang batang ito. Ang ama! Si Qingzhou kaya ang ama? Hindi pwede! Hindi ko hahayaang makita niya ang mag-inang ito. Tumayo kayong dalawa riyan, dali! Ilabas niyo siya! Subukan nyo lang. Mga walang silbi. Jiang Yumian, hindi ba't sumusobra ka na? Ngayon ang araw ng pag-iisang dibdib ng kapatid mo at ni President Fu, maaari bang huwag ka nang gumawa ng gulo rito? Pakiusap ng tatay mo. Parang awa mo na. Isama mo ang batang iyan at umalis na kayo rito. Huwag mong ipahiya ang pamilya nating pamilyang Jiang. Bitawan niyo ang mami ko! President Fu, nahanap na po namin ang bata. Nandoon po siya sa Grand Ballroom.
Huhu, Walang hiya ka? Nagawa mo pang guluhin ang engagement party ng anak ko? Talagang parurusahan kita? Ang galing ni Mami. Halika rito, ikaw na bata ka. Jiang Yumian, huwag kang lalapit. Mami! Tumahimik ka. subukan mong saktan siya at hindi kita patatawarin. Hahaha, talaga ba? Ngayong araw ipapakita ko sa iyo kung paano ko disiplinahin ang batang ito. Huwag. Huminto kayo. Tumigil kayo. Sabi nang huminto kayo. Tigil. Qingzhou. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang saktan ng anak ko? Qingzhou. Huhu, okay ka lang ba? Mami, okay lang ako. Iniligtas po ako ni Daddy. Huwag mo siyang tawaging daddy. Qingzhou. Isa lang siyang batang ligaw, isang estranghero. Kapag natapos na ang engagement niyo ni Shuxin, tayo na ang magiging tunay na pamilya. Napakabangis mo naman. Papa? Hindi siya estranghero. Anak ko siya. Sinong nagsabi na anak mo si Huhu? May ebidensya ka ba? Jiang Yumian, ano bang relasyon mo sa kanya ako? Ikaw na masamang babae ka, sinubukan mo talagang saktan ng anak ko. Jiang Yumian. Manahimik ka. Mama? Napakasakit. Jiang Yumian, ikaw na walang hiya ka? Ano ba ang ginawa mo sa amin? Sinaktan niyo ang anak ko? Magaan pa ang leksyong ito para sa inyo. Lalabanan kita. Tama na. Jiang Shuxin, kapag nagpatuloy ka pa sa panggugulo, kakansilahin na natin ang engagement ceremony. Qingzhou, para sa babaeng iyan, kakansilahin mo ang kasal natin? Ano ba ang ginawa mo? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Bakit ang sasama ng pamilyang ito, puro sila mga agaw, napakawalang hiya? Ito ang pendant ni Huhu? Noong gabi, 5 taon na ang nakakaraan. Ikaw ang babaeng iyon, hindi ba? Diyos ko, siya pala ang lalaki noong gabing iyon. Ayaw kong maging madrasta si Jiang Shuxin ng baby ko. Alis na muna ako. Daddy! Huwag mo siyang tawaging daddy. Ang pendant na ito ay hindi kay Huhu, nagkakamali ka. Aalis na ako. Sandali. Hindi pa malinaw ang lahat. Huwag kang umalis. Sandali. Huwag kang aalis hanggat hindi ka nagpapaliwanag ng maayos. Qingzhou, makinig ka muna sa paliwanag ko. Wala akong oras para makinig sa paliwanag mo. President Fu? Suriin niyo ang DNA ng bata at imbestigahan din ang tungkol kay pamilyang Jiang. Opo. Halo? May masamang balita, Mr. Fu. Tumakas na naman si Madam Fu sa ospital. Tumakas talaga siya? Magpadala agad kayo ng mga tao para hanapin siya. Pupunta agad ako sa ospital. Kuya, Mami. Kuya, nandito na kami. Nasaan si Mami? Nasaan si Kuya? Nasaan si Daddy? Nasaan si batang babae? Dito, Naliligaw na ako. Opo, Lola? Mengmeng. Mami, sa may kalsada po, may tinulungan akong lola. Nandito kami ngayon sa ospital. Pumunta po kayo rito agad para bayaran ang gastusin sa ospital. Tumulong ka na naman pala sa may sakit, Mengmeng. Napakamabait mong bata. Hintayin mo si Mami ng maayos.
Darating na agad kami ni Kuya Jan sa lalong madaling panahon. Opo. Sige po. Makulit na bata. Sa susunod huwag ka basta-basta tatawag ng kung sino-sino na daddy, naintindihan mo ba? Pero mommy, ayon sa analysis ng AI Smart Big Data ko, siya talaga ang daddy natin. Hindi ako maaaring magkamali. Ha? Kuya, saan kayo pumunta ni mommy? Pupunta kami ni mommy sa ospital? Pumunta na kayo rito at magkita-kita tayo. Isesend ko ang address sa inyo. Sige. Matandang babae? Gising na po kayo? May nararamdaman pa po ba kayong masama sa katawan? Aray, batang babae. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Kung ganoon, ikaw ang tagapagligtas ng buhay ko. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Mengmeng. Mengbeng. Gusto mo bang sumama kay matandang babae pa uwi? Bibigyan ka ni matandang babae ng malaking villa para maging isa kang magandang kastilyo na pinakamagandang maliit na prinsesa. Matandang babae? May sarili po akong tahanan kaya hindi po ako pwedeng sumama sa inyo. Mengmeng. Mami, kuya, siya po ang iniligtas kong si matandang babae. Pero parang may kaunting problema po siya sa isip. Pilit niya po akong isinasama sa bahay nila. Magandang araw po, matandang babae. Ako po si Huhu. Naku, ang batang ito ay kamukhang kamukha ni Ching Zhou noong bata pa siya. Siguradong apo ko sa tuhod ito. Siguradong ito na ang asawa ng apo ko. Matandang babae. Nasaan po ba ang pamilya nyo? Naku, apo. Napakaganda mo talaga ang amo ng mukha mo. Ang batang ito. Kung ano ang mukha ng apo ko noong bata pa siya, ay eksaktong ganyan din. Salamat sa Diyos. Sa wakas ay mayroon na akong apo sa tuhod na lalaki. At apo sa tuhod na babae. Napakasaya ko. Lola, hindi po ako ang asawa ng apo nyo at hindi nyo rin po sila mga apo. Nagkakamali po kayo ng tao. Imposible. Apo, ito ang dote para sa kasal. 1 bilyon at 800 milyong dolyar. Kung hindi pa ito sapat, dadagdagan ko pa. 1 bilyon at 800 milyong dolyar. Kunin mo ito. Tatawagan ko na ngayon din ang apo ko at sasabihan siyang kumuha na kayo ng lisensya sa kasal. Ay, Lola. Hindi po talaga ganoon iyon. Ganoon talaga iyon. Hindi po talaga. Ganoon iyon. Hindi po ganoon. Naku, alam ko na. Siguradong sinaktan ng malokong lalaking iyon ang damdamin mo. Tatawagan ko siya ngayon din para pumunta rito. Lalong lumalaki ang hindi pagkakaunawaang ito. Pagdating ng apo niya, kailangan kong ipaliwanag ng maayos ang lahat. Hello, Lola. Hoy, lalaki, pumunta ka na rito agad. Nahanap ko na ang asawa mo pati na ang mga apo ko sa tuhod, ang mga bata. Darating na ako riyan. Bata ka pa talaga. Sinasadya mo talagang galitin ako. Walang hiya ka. Huwag naman iyan. Iisa lang ang apo nyo. Lola, sino ang nag-api sa inyo? Bakit galit na galit kayo? Papahintuin ko siya. May mukha ka pang magtanong? Ikaw mismo, itinago mo ang asawa mo pati ang mga apo ko sa labas at ayaw mo akong ipakita. Akala mo ba ay dahil sa sakit ko, ay binibigyan kita ng kahihiyan? Ha? Paano po mangyayari iyon? Lola, may nahanap na akong babae na maaaring siya ang nanganak sa bata. Paanong nangyari iyon? May isa pa pala. Siguradong manloloko iyan. Sa tingin ko, ikaw ang nanggogoyo sa akin. Yung mga bata kamukhang kamukha mo noong maliit ka pa. At nagagawa mo pang itanggi? Nasaan ba yung taong sinasabi mo? Binabayaran lang nila yung bills ko at babalik na sila agad. Binabalaan kita, dapat maayos ang trato mo sa kanila. Kung hindi, ang lahat ng ari-arian ko ay ibibigay ko sa kanila. Wala kang makukuha kahit isang duling na sentimo. Magaling pala. Gumamit ng taktika ang manlolokong iyon. Lola, kung gusto nating makuha ang bata, sige. Pero yung bata lang ang kukunin natin. Para naman sa babaeng iyon, kalimutan na siya. Ikaw talaga. Si Daddy iyon. Lagot na. Bakit siya nandito? Sinasabi ko na nga ba? Papatakasin niya iyang si Jiang Shuxin para maging pangalawang ina ng anak ko. Hindi maaari. Kailangan kong tumakas. Daddy? Daddy? Bilis, bilis, bilis. Ay naku, apo ko. Huwag kang aalis. Ikaw? President Fu, anong coincidence? Nagkita ulit tayo. Huhu, ayos ka lang ba? President Fu, ganito po iyon. Ang anak ko, ang nagligtas sa lola mo,
At bayad na rin ang bayarin sa medikal. Kaya kung wala ng problema, mauna na po ako. Ay hindi ka pwedeng umalis. Sumama ka sa akin sa pamilyang Fu. Sinisiguro ko na ang dalawang batang ito ay tatanggapin bilang bahagi ng ating pamilya. Madam Fu, sina Mengmeng at Huhu, ay hindi niyo po mga apo, nagkakamali po kayo. Dr. Jiang, kamukhang kamukha ko ang dalawang batang ito. Sa tingin ko, kailangan mong manatili. Magpaliwanag ka muna bago ka umalis. President Fu, pakiusap, linawin natin, doktor lang ang kinuha mo sa akin at wala akong obligasyon na makipaglaro sa iyo ng ganito. Bitawan mo ako. Dr. Jiang, kailangang magamot ang sakit ni Lola, pero kung anak ko nga ang mga bata, dapat din nating malaman. President Fu, wala tayong anumang nakaraan, paano magiging anak mo ang dalawang ito? Sa tingin ko, hibang ka na sa kagustuhang magkaanak. May ama ang dalawang batang ito, ang pangalan niya ay Gu Muyuan. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong imbestigahan. Kaya po, pakiusap, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. President Fu, lumabas na po ang resulta ng paternity test. Ano? Paternity test. Sa akin ang dalawang batang ito, ano pa ang masasabi mo? Lihim siyang kumuha ng paternity test report. Ang lalaking ito ay kasing tusong gaya ni Jiang Shuxin. President Fu, itong sina Huhu at Mengmeng ay anak namin ng asawa ko. Ang report na ito ay may mali. Jiang Yumian, ang report na ito, galing sa sikat na ospital, ay hinding-hindi magkakamali. Sinasaktan mo ako. Masamang daddy, pagkakita mo pa lang ay inaway mo na si mommy. Ayoko sa'yo. Daddy, huwag mo pong parusahan si Mommy. Mag-isang pinalaki kami ni Mommy, napakahirap noon. Noong pinakamahirap na sandali, gusto na niyang isakripisyo ang sarili para lang mapalaki kami. Lalaking ito, ang lakas ng loob mong sakta ng asawa ng apo ko. Ang unang batas sa aming pamilyang Fu ay kailangang maging mabuti sa asawa. Pakasalan mo na si Mian Mian. Kundi, itatakwil na kita bilang apo ko. Lola, gusto ko lang malinawan kung kanino ba talaga ang mga batang ito. Wala kang modo. Gusto mo lang pakasalan si Jiang Shuxin, ang masamang babaeng iyon. Sinasabi ko sa iyo, hanggat nandito pa ako, huwag siyang aasang makakapasok sa pintuan ng pamilyang Fu. Hinding-hindi siya makakatapak sa pinto ng pamilyang Fu. Lola, dahan-dahan lang po sa pagsasalita. Huwag mo akong hawakan. Wala akong apo na suwail na gaya mo. Aray ko po. Mommy, masyadong masakit ang tiyan ko. Napakagaling. Mengmeng, tiisin mo muna ha. Dadalhin ka ni Mami sa banyo. Old Madam Fu, mauuna na po kami. Sandali, granddaughter-in-law, hintayin mo ako, sasama rin ako. Lola, anong gagawin niyo roon? Bantayan mo silang mabuti. Lola, bumalik muna kayo sa ward para magpahinga. Dahan-dahan po. Ikaw! Sige na po, tama na. Nasaan si Jiang Yumian at ang dalawang bata? Nasa banyo pa rin po. Nasa banyo pa rin hanggang ngayon? Ikaw, pumasok ka at tingnan mo. Ako po, Bakit? Gusto mo ba ako ang gumawa? pero sa banyo po yun ng mga babae. Haha, sa banyo ng mga lalaki. Pasok. Naku po, President Fu, wala na pong tao sa banyo. Ang babaeng ito talaga? Tinatakas na naman niya ang mga anak ko. Kapag nahuli ko siya, siguradong hindi ko siya palalagpasin. Oh, bastos! Hemp, kayong dalawa, mga taga-probinsya na wala pang nakikita sa mundo. Ngayon lang ba kayo nakakita ng babaeng matapang ang dating at puno ng kumpiyansa? Hemp, Oo nga po. Paraan lang. Hemp, Bastos talaga. Mga anak, ang daddy niyo ay pakakasalan na si Jiang Shuxin, yung masamang babae na iyon. Kapag nalaman niyang nandito kayo, siguradong mamaltratuhin niya kayo. Kaya huwag niyo siyang basta-bastang kikilalaning daddy. At huwag niyong hahayaang malaman niya na may iba pa tayong mga bata sa bahay. Naintindihan ba? Masamang daddy. Balak pa naman namin ni kuya. Natulungan siyang ligawan si mommy. Ayaw na ni Mengmeng sa masamang daddy na yon.
Huwag kang mag-alala, Mommy. Hindi rin ako magsasabi kahit kanino. Tayo na. Aray! Aray! Kasalanan ito ni Jang Yumian na walang hiyang iyon. Sinira niya ang engagement ko. Kapag nakita ko siyang muli, talagang papatawan ko siya ng parusa. Kung noon ay napaalis ko na ang nanay niya, ngayon ay kaya ko ring alisin sa landas siya at ang mga paslit na iyon. Naku, pasensya na po, pasensya na. Sorry po talaga, pasensya na po. Ikaw! Walang hiya. Kay malas ko naman na makasalubong pa kita rito. Mami, ang pangit na tita na ito ay nagsasabi ng masasamang salita. Mingmeng, wag mo siyang tularan. Wala siyang modo. Aba, at kanino namang anak ito? Regalo ito ni Qingzhou sa aking kaarawan, ang halaga nito ay daan-daang libong dolyar. Ngayong nasira mo na ito, mag-ingat ka dahil baka ipag-utos ko kay Qingzhou na kayong tatlong mag-ina ay ipakulong para magbayad ng utang. Naniniwala ka ba na sa isang tawag ko lang, kay Fu Qingju, ay agad na mawawalan ng bisa ang engagement nyo? Sino ka sa akala mo? Huwag mong isiping porke tinulungan ka ni Qingzhou na magsalita noong piging ay pwede ka nang umasa ng husto at isiping gusto ka niya. Jang Yumian, ako ang mahal ni Qingzhou at kailanman ay hindi siya magpapalaki ng anak ng ibang tao. Anak ka lang ng kabit. Ang lakas ng loob mong laitin ng anak ko. Ma! Ikaw na babae ka. Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Hindi ko papayagang apihin niyo ang mami ko. Matandang bruha, huwag mong subukang apihin ang mami ko. Bata ka, uulit ka pa. Ngayon ay hinding-hindi na kita palalampasin. Pagbabayarin kita. Qingzhou? Daddy, ang dalawang masamang tita na iyon ay sinaktan si mami at si kuya. Kailangang tulungan niyo si mami. Daddy, eto na ang pagkakataon mong maging bayani ni Mami. Galingan mo po. Tumahimik kayong dalawa. Qingzhou, paano mo hinahayaan ang dalawang batang yan na tawagin kang daddy? Jiang Shuxin? 5 taon na ang nakakalipas sa hotel. Ang babae ng gabing iyon, ikaw ba talaga iyon? Siyempre po, ako iyon. Qingzhou, huwag kang maniniwala sa Jang Yumian na ito. Puno siya ng kasinungalingan. Gusto lang niyang sirain ang ating relasyon. Kung ganoon, bakit sa DNA test ay lumabas ang resulta na si Huhu ay aking anak? At saka, nasaan ang kuwintas na ibinigay ko sa iyo noon? Nasa kay Huhu ito. Ang batang ito ay talagang kay Qingzhou. Qingzhou, hindi ko po alam. Qingzhou, ang masamang babaeng ito ay laging naiinggit sa ating Shuxin dahil alam niyang ikaw ang kanyang fiancé at mayaman ka. Nagbayad siya ng tao para pekein ang DNA result dahil gusto niyang kumapit sa iyo at palakihin mo ang kanyang anak? Tama po iyon, Qingzhou. Ang babaeng ito ay isang doktor. Siguradong ginamit niya ang kanyang koneksyon para pekein ang DNA report. Siguradong ninakaw rin niya ang kuwintas. Ako mismo ang nagpagawa ng DNA test at hindi ito pwedeng magkamali. Jiang Yumian, noong gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan, ikaw ba talaga ang babaeng iyon? Mag-isip kang mabuti bago sumagot. Napakawalang hiya niyo, Jiang Yumian? Noong gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan, sino ba talaga ang babaeng iyon? Sumagot ka ng maayos. Hindi po iyon. Hindi po ako iyon. Naglakas loob ka pang magsinungaling. Parusahan sila. Wag, parang awa nyo na. Maawa po kayo, wala akong sala. Inosente ako, President Fu. Aamin na ako. Aaminin ko na ang lahat. Bata pa ako noon at wala pang muwang. Matapos mawala ang nanay ko, pinalayas din ako sa amin. Wala na akong kasama at wala nang matatakbuhan. Habang nakikita kong masaya ang ibang pamilya, naisipan ko rin na maranasan ang maging isang ina. Kaya naman, noong pumunta kayo ni Jiang Shuxin sa hotel at may nangyari sa inyo, palihim akong pumasok sa hotel nyo. Nakuha ko ang DNA mo, kaya nabuo si Huhu. Kaya ang pendant na iyon, nakuha ko lang din po iyon. Anong nangyayari sa babaeng ito? Bakit bigla niya akong tinutulungan? Hayaan na nga.
Ang importante ay malinlang muna si Qingzhou. Kaya pala noong nagising ako noong araw na iyon, may nakita akong taong umaaligid at biglang tumakbo palabas. Ikaw pala iyon. Ikaw na magnanakaw ng gin. Hindi nyo ba iniisip na ang mga kwentong imbento nyo ay masyadong nakakatawa? Gagawin nyo pa ba akong tanga? President Fu, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Pangako. Qingzhou, totoo ang sinasabi niya. Ang Jiang Yumian na ito, nooy napakagulo ng personal na buhay, sumama sa kung sino-sinong lalaki. At ngayong bumalik siya, may dala pa siyang 2 bata, na kung kanino lang galing. Qingzhou, wag na wag mong tatanggapin na maging ama ng mga batang iyan. Ang lakas ng loob mong laitin ang mga anak ko. Bakit? Masama bang sabihin ang totoo? Jiang Yumian, sa dami ng lalaking nakasama mo, hindi mo na ba alam kung sino sila? Tama iyan, Qingzhou. Huwag kang magpapalinlang sa masamang babaeng ito na kahit sino ay pinapatulan. Jiang Yumian, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Paano talaga napunta sa iyo ang huhu? At isa pa, si Mengmeng ba ay anak ko rin? Daddy! Hindi maaari. Hindi dapat malaman ni Fu Qingzhou na si Mengmeng at ang iba pang mga bata ay mga anak niya. President Fu, ang huho na ito ay bunga ng insemination. Hindi ito pwedeng peken. At itong si Mengmeng ay anak namin ng asawa ko. Hindi rin iyan mababago. Dahil kay Qingzhou pala ang huhu, hindi siya dapat malayo sa atin. Dapat siyang iuwi sa lalong madaling panahon at ibigay kay Shuxin upang alagaan nang hindi siya mapariwara sa kamay ng babaeng iyan. Tama po kayo. Qingzhou, tama ang nanay ko. Dahil anak mo si Huhu, ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. Pangako, ituturing ko siyang parang tunay na anak. Jiang Yumian, ibalik mo na sa akin ang bata. Jiang Yumian, ibalik mo na sa akin ang mga bata. Hindi ko hahayaan na lumaki sa kung saan-saan ang mga anak ng pamilyang Fu Group. Hindi ko hahayaan kunin niyo ang mga anak ko. Sandali. Bitiwan niyo si Huhu. Bitiwan niyo ang kuya ko! Bitiwan niyo ako! Pakawalan Bitawan niyo niyo ang ako? kuya! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ang kuya ko. Mengmeng. Mengmeng, okay ka lang ba? Mami, tinulak po niya ako. Kusa kang natumba? Huwag mo akong pagbintangan? Huwag mo akong sisihin? Tama, huwag mong subukang pagbintangan ang nanay ko. Kinagat mo ako. Ikaw na batang pasaway ka. Qingzhou, si Huhu ang unang kumagat sa akin. Tingnan mo ang kamay ko. Si Huhu ay anak ko. Subukan mong saktan siya at makikita mo. Nay, teka po muna. Qingzhou, bakit nyo naman nagawa ito? Mabuti lang naman ang intensyon ng nanay ko. Gusto lang niyang dalhin si Huhu pabalik ng pamilyang Fu. Bakit ganito ang turing niyo sa akin? Ako si Fu Qingzhou. At ang anak ko, ako na mismo ang bahalang mag-alaga sa kanya. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Lumayas kayo. Qingzhou, Lumayas ka na rin. President Fu, huminahon ka? Lumayas ka rin. Teka, huwag ka nang lumayas. Paalisin mo na lang ang dalawang iyan. Masusunod po. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Batang babae, may sugat ang tuhod mo! President Fu, pakiusap, pagsabihan mo ang iyong fiancé, pati na rin ang nanay niya, huwag niyong gambalain ang katahimikan naming mag-iina, kundi hindi ko sila sasantuhin. Desisyon lang nila iyon? Nasaktan ng bata? Hayaang gamutin muna ang sugat niya. Mami, kuya! Narito na kami! Nasaan si Mami? Nasaan si kuya? Nasaan si Xingxing? Naku, mukhang nawala rin si Xingxing. Anak, baka sumakit ito ng kaunti? Huwag kang matakot, narito lang si Mama. Magpakatatag ka. Kung si Jiang Yumian ang ina ng aking anak, at siya rin ang babae noong gabing iyon, ito na ang pinakamagandang resulta. Gasgas lang naman ito. Lilinisin lang natin para maging maayos. Siguraduhin huwag itong mababasa. Salamat po, Doktor. Walang anuman. Lalabas muna ako para sumagot ng tawag.
Imbestigahan niyo ang lahat tungkol kay Jiang Yumian? Pati na ang babae mula noong gabi 5 taon na ang nakararaan, siya ba talaga si Jiang Shuxin? Hoy, Longlong. Anong problema? Mami, kami ng mga kapatid ko ay nagmadaling pumunta rito sa ospital. Bakit hindi namin kayo mahanap? Ano? Bakit kayo pumunta rito sa ospital? Sabi po ni kuya na nanganganib ang mami, kaya kailangan ng tulong. Pumunta muna kami sa hotel, pero hindi namin kayo nakita roon. Pinapunta ulit kami ni kuya rito sa ospital, pero hindi pa rin namin kayo makita. Huwag na kayong maglikot. Umuwi na kayo agad. Maya-maya lang ay iuwi ko na sina Mengmeng at Huhu. Narinig ba niya ang lahat? Bakit ka ba nakikinig sa usapan ko? Nagkataon lang na lumabas ako. Buti na lang at hindi niya narinig. Kundi ay mabubuking din si Longlong at ang iba pa. Ano bale, President Fu, iuuwi ko na muna sina Mengmeng at Huhu. Nasaktan ba si Mengmeng? Ihahatid ko na kayo. Ay naku, President Fu, wag na po kayong mag-abala. Magtataksi na lang po kami pa uwi. Hindi ito abala. Masyado mo akong pinipigilan na pumunta sa bahay mo? May itinatago ka pa bang ibang bata? Paano naman nangyari iyon? Mabuti naman. Tayo na. Sandali, President Fu. Nasa bahay ang asawa ko. Parang hindi magandang magdala ng ibang lalaki doon. Ipapaliwanag ko sa asawa mo na wala tayong anumang relasyon. Tara na. Diyos ko po. Longlong, Gaudu, Beibei, Xingxing. Sana ay wala kayo sa bahay. Longlong, binibigyan kami ng problema ni Boss Fu Group. Huwag muna kayong uuwi ng mga kapatid mo. Ano bang ginagawa mo at umaarte kang kahina-hinala? Wala po akong ginagawa. Gumuyuan, bilisan mo at tulungan mo ako. Pupunta sa bahay ang tatay ng mga bata para kunin sila sa akin. Anong ginagawa mo? Wala naman. Pamilyar ang pakiramdam na ito. Pasensya na po, President Fu. May asong pag-alagala kanina sa harap. Isipin ko na lang na hinalikan ako ng aso. Hoy, Jiang Yumian, ako itong hindi nandidiri sa iyo, tapos ikaw pa itong nandidiri sa akin? President Fu, may fiancé ka na. At may asawa na rin ako. Kaya rumespeto ka. Magmaneho ka ng maayos. Bawas ang sweldo mo ng $5,000 sa buwan na ito. Opo. Importante rin naman ang buhay ng empleyado. Patay. Ang taong si Gumuyuan, biglang hindi maasahan sa gitna ng mahalagang sandali. Naku, hindi maaari. Hinding-hindi ko papayagang pumunta si Fu Qingzhou sa bahay namin. Naku po. President Fu, pasensya na talaga. Parang sira po kasi ang lock ng pinto sa bahay. Mommy! Pagod na kayo, di ba? Kung pagod na kayo, tumahimik na muna. Ayos lang po, kaya kong maghanap ng marunong magbukas ng lock. President Fu, ngayong naihatid nyo na kami, siguro naman ay maaari na kayong umalis. Iniligtas ko ang anak nyo? Hindi naman siguro sobra kung iinom muna ako ng tubig sa loob? Naku po, President Fu, humihingi po talaga ako ng paumanhin. Pero baka po pwedeng doon na lang kayo uminom sa bahay nyo. Mommy, anong ginagawa mo? Dito po ang bahay natin. Mangyaring buksan ang pinto. Ikaw ang mommy niya? Siyempre hindi po. Daddy, nandito po ba kayo para sunduin kami pa uwi? Patay na talaga, nabunyag na naman ang isa ko pang anak. Patay na, may isa pang sekretong nabunyag. Xing, wag kang basta-basta sumigaw. Pero, kamukha po niya si Daddy. Hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Siya ang tawagin mo siyang tito. Tito? Ikaw na babae ka, wala talagang katotohanan ang mga sinasabi mo.
Tara na. Xing-Xing, Huhu, Meng-Meng, kayong tatlo. Pumasok muna kayo sa kwarto at maglaro. May sasabihin lang ako sa mommy nyo. Dahan-dahan lang ha, huwag kayong madadapa. Jiang Yumian, kamukhang kamukha ko sina Xing-Xing at Huhu. Wala ka bang gustong sabihin? President Fu, tanging si Huhu lang ang anak mo. Sina Xing-Xing at Meng-Meng ay anak namin ng asawa ko. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tawagan ng asawa ko para pauwiin siya. Hindi na kailangang tawagin ang asawa mo. Magpapadala ako ng tao para kumuha ng DNA paternity test. Kapag sina Xing-Xing, Huhu at Meng-Meng ay napatunayang mga anak ko, bibigyan kita ng 3 bilyong dolyar at isasama ko sila pabalik sa pamilyang Fu. Manigas ka. Sa akin ang mga anak ko, walang pwedeng umagaw sa kanila. Lalaban ka sa akin? Kaya mo ba akong talunin? Ang Fu Group ay mayroong mahigit 100 magagaling na abogado. Totoo namang hindi kita kayang talunin. Pero anong karapatan mo para agawin sila sa akin? Sa loob ng 5 taon, ay buong hirap ko silang inalagaan. Ikaw? Anong ginawa mo? Jiang Yumian, kung hindi mo sana itinago ang mga bata at inilihim ang mga ito ng 5 taon, sa 5 taong iyon, posible bang hindi ko ginampanan ang tungkulin ko bilang ama? Jiang Yumian, ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Ano pa man ang mangyari, pagkatapos ng 3 araw, isasama ko sina Xing-Xing, Huhu, at Meng-Meng, pabalik sa pamilyang Fu. Walang kukuha sa kanila. Lalo na't ang hayaang si Jiang Shuxin ang maging pangalawang ina nila. Responsibilidad lang ang nararamdaman ko para kay Jiang Shuxin. Kung ayaw mong siya ang mag-alaga sa mga bata, hindi ko siya hahayaang makialam. Kung gayon, wag mo pa ring isipin na makukuha mo sila. Tila wala ka nang magagawa roon. President Fu? Bantayan niyo ang babaeng iyan at siguraduhin hindi siya makakatakas. Opo, sir. At isa pa, ayusin niyo agad ang kwarto sa bahay at gawin itong silid para sa mga bata. Bukod pa roon, ang pinakamahal na mga laruan at pinakamagagandang bestida, dalhin niyo lahat dito. Walang problema. Sigurado ako na sa pamamagitan ng aking mga regalo at luho, tatanggapin din ako ng mga bata bilang daddy nila. Anong gagawin ko? Biglang nalaman ang tungkol sa 3. Mami, okay ka lang po ba? Okay lang ang mommy. Tsaka, hindi nyo daddy si President Fu. Kaya wag na wag kayong tatawag ng kahit sino na daddy. Naintindihan nyo ba? Apo, Mami. Mabuti na lang at may 3 pa silang naiwan. Kung hindi ay baka nakuha na ni Fu Qingzhou ang lahat sa atin. Lola, imbes na magpagaling kayo sa ospital, bakit kayo umuwi rito? Hindi ako may sakit. Nasaan na ang mga apo ko at ang apo sa tuhod ko? Lola, wag po kayong mag-alala. Inihatid ko na po sila ng ligtas sa bahay. Pero nalaman ko po na mukhang triplets ang naging anak ni Jiang Yumian. Sina Xing-Xing, Huhu, at Meng-Meng ay magkakasing edad. Siguradong lahat sila ay anak ko. May isa pa? Opo, Ha, napakagaling talaga. Nang apo ko. Eh bakit hindi mo sila isinama rito? Sa pag-uwi? ayaw ni Jiang Yumian. Xiaohe, sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Madam Fu, sabi ni President Fu magbibigay siya ng 3 bilyong dolyar kay Binibining Jiang. At pagkatapos, dadalhin ng 3 bata sa pamilyang Fu, kaya pinalayas lang siya ni Binibining Jiang. Ano? Hi. Ang tanga mo ba? Bakit 3 bilyon lang? Sapat ba iyon? Ganito na ba kahirap ang pamilyang Fu natin? Kulang pa ang 3 bilyong dolyar? Narito ang 30 bilyon. Kunin mo ito. Siguraduhin mong maiuwi mo ang mag-iina. Lola, may problema po sa pagkatao ni Jiang Yumian. Tingnan niyo ang ginawa niya. Nilihim niya ang tungkol sa mga bata ng ilang taon. Kung ang babaeng gaya niya ang papasok sa pamilyang Fu, maapektuhan lang ang kinabukasan ng mga bata. Ikaw talagang bata ka. Makinig ka. Sa tingin mo ba madali ang magpalaki ng 3 bata ng mag-isa? Kung masama siyang tao, dapat noon pa niya ginamit ang mga bata. At hindi ka na niya tinantanan. Talaga naman.
Mukhang may punto nga po kayo. Sus, Heto na naman. may punto ha? Mas marami pa ang naranasan ko kaysa sa alam mo. Mas kilala ko ang mga tao kaysa sa iyo. Nangangahas ka pa talagang kwestiyonahin ako. Ipapakita ko sa iyo ngayong araw kung paano gumalaw ang bihasa. Sandali, Lola. Lola, marami pa po akong kailangang tapusing trabaho, hindi ba? Nakikita nyo ito? Siya na lang po ang paluin nyo. Kaya niya iyan. Samahan mo muna si Lola na mag-ehersisyo. Mauna na ako, Lola. Dahan-dahan lang. Ikaw, President Fu, hintayin mo naman ako. Hala, wag naman. ikaw na bata ka, akala mo ba sa ilang ako umaasa? Kaya ko. Nagawin ito ng mag-isa para makuha sila. Sinubukan ng masamang daddy na apihin ang mommy at ang kapatid ko. Talagang bibigyan kita ng leksyon. Bata, sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Fuching Joe. Bata, kung gusto mong makita ang aming CEO, kailangan mo ng appointment. Bumalik ka doon at sabihin kay Fuching Joe na agad siyang humingi ng paumanhin sa mami ko. Kundi, gagawin ko siyang pagbayarin. Agad kang humingi ng paumanhin sa mami ko? Kundi, pagbabayarin kita, ang cute mo naman bata. Hemp, minamaliit mo ba ako? Naku, nahalata mo pala. Sandali lang, magmamakaawa kayo na papasukin niyo ako. Napakalaking kakatuwang bata. Nahack tayo. Paano nangyari iyon? Ang Fu Group natin ay isa sa 10 nangungunang kumpanya sa buong mundo at may pinakamalakas na defense system. Sinong hacker ang makakaatake sa atin? Talagang inaatake tayo ng hacker, patay na. Huminto ang mga transaksyon. Malaki ang mawawalang pera sa atin. Hindi ito maganda, hindi maganda. President Fu, nahack ang network ng kumpanya, sira ang system ngayon, hindi makasagawa ng kahit anong transaksyon, sobrang laki na ng nalulugi sa atin. Paimbestigahan agad sa IT department. Masyadong magaling ang kabilang panig. Hindi sila mapigilan. Ang ganitong klase ng virus ay hindi pa nakikita kailanman sa merkado. Nawalan na tayo ng 10 bilyong dolyar. Kapag hindi pa ito naayos, siguradong tayong lahat sa buong technical department ay parurusahan. Hindi nga. Ang system ng kumpanya natin, totoong pinasok ng hacker. Ang buong network ng kumpanya ay hindi gumagana. Sa loob lamang ng 10 minuto, mahigit 100 milyong dolyar na ang nawala. President Fu, tungkol sa pagbagsak ng network natin, posibleng ang salarin ay ang taong nakaupo sa lobby. Pero siya ay... Sabihan ng security na dalhin siya agad dito sa itaas. Opo, sir. Ikaw pala, ang nag-hack sa network ng kumpanya namin? Siya pala ang mabahong daddy na yan. Hindi pwede, hindi ko siya pwedeng tingnan ng patingala. Kulang ang dating ko. Ano naman kung ako? Minamaliit mo ba kaming mga bata? Pamilyar ang batang ito. Medyo kamukha siya ni Huhu. Bata, ano ang pangalan ng mga magulang mo? Huwag kang makipag-close sa akin. Narito ako para bigyan ka ng babala. Huwag mong aawayin ang mami ko kapag sinubukan mong kunin kami mula kay mami. Pababagsakin ko ng tuluyan ang kumpanya mo. Grabe napakayabang ng batang ito. Kamukhang kamukha niyo po, President Fu. Mas gwapo naman ako sa kanya. Si Jiang Yumian ba ang mommy mo? Hindi. President Fu, ang lugi natin ay umabot na sa 20 bilyong dolyar. Ito. Bata, hindi ko na aawayin ang mommy mo at hindi ko na rin kayo kukunin sa kanya. Pwede bang huwag ka na manggulo? Nababaliw na ba si President Fu? Totoo bang naniwala siya sa sinabi ng isang bata? Mabuti naman at marunong kang makinig. Tapos ang problema. President Fu, bumalik na talaga sa normal ang lahat. Ano, naniniwala ka na? Naniniwala na ako. Bata, saan ang bahay nyo?
Magpapadala ako ng tao para ihatid ka. Wag na. Tandaan mo ito, huwag kang mapapako sa pangako mo. Dahil sa susunod, talagang pababagsakin ko na ang kumpanya mo. Ihanda ang kotse. Sundan ang batang iyon. Opo. Punong tagapangasiwa, yung mga bagay na ipinapa-investigate ko sa iyo, kumusta na ang balita? Naimbestigahan na po ang lahat. Si Binibining Jiang ay walang anumang marriage registration record maging sa loob o sa labas man ng bansa. Sige. Samahan mo ako at bibisita tayo sa pamilya ni granddaughter-in-law. Old Madam Fu, tayong dalawa, pupunta tayo nang wala man lang dalang regalo. May paninindigan ng aking granddaughter-in-law. Hindi niya pagkakainteresahan ang mga regalong iyan. Pero, Huwag kang mag-alala. Kapag ako ang kumilos, kayang-kaya ko iyan. Hindi. Masigit pa roon. Siguradong mapapauwi ko sila sa ating bahay. Tara. Uy, Lola Fu. Bakit po kayo nandito? Naku po, ang aking granddaughter-in-law. Tulungan mo ako! Hindi mabait ang lokong si Qingzhou sa akin. Kaya ulyanin na raw ako. At dahil mabilis akong makalimot, pinipilit niya akong dalhin sa home for the aged. Nabalitaan kong doon daw ay pinapalo ang mga matatanda. Mabagsik daw sila. Bakit niya po magagawa iyon? Sobra na po iyon, di ba? Totoo iyon, sobra na talaga. Lola niya ako. Kung hindi niya ako aalagaan, sino pa? Lola Fu, mayroon pa po ba kayong ibang kamag-anak? Matutulungan ko kayong makontak sila. Wala na. Sa aming pamilya ni Pamilyang Fu, sa loob ng 10 henerasyon. Ngayon, ang apo ko na lang na si Qingzhou ang natitira. At isa pa, granddaughter-in-law, ikaw ay isang mabait na. Granddaughter-in-law, maawa ka sa akin. Pwede po ba ninyong patuluyin muna ako dito pansamantala? Hay naku. Diyos ko, napakamalas naman ang buhay ko dahil sa apo kong walang galang. Bago man lang ako mapunta sa nursing home, gusto ko lang makita ang mga bata pero hindi ko man lang magawa. Hayaan na lang. Wala na lang din silbi ang buhay ko. Madam Fu, wag naman po kayong ganyan. Wag po. Granddaughter-in-law, hindi ko naman gustong pahirapan ka. Gusto ko lang makita ang mga bata at maranasan ng kasiyahan kasama ang aking pamilya. Madam Fu, hindi naman sa ayaw ko kayong pagbigyan. Kaya lang kapag pinapasok ko kayo, hindi ba malalaman ng lahat ang tungkol sa mga bata? Granddaughter-in-law, ibig bang sabihin nito ay papayagan mo na akong pumasok? Sandali, Lola Fu. Lumabas po para maglaro ang mga bata. Wala sila sa loob ng bahay. Granddaughter-in-law, magwa-80 taon na ako. Ilang oras na lang ba ang itatagal ko para makasama ang mga bata? Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap po. Papasukin niyo na ako para makita ang mga bata. Hoy. Lola Fu, wag po kayong ganyan. Huwag po. Aray. Lola Fu. Lola Fu. Ayan. Ano? Kumusta mga bata? Kumusta po, Lola? 1, 2, 3, 4, 5. Granddaughter-in-law. Lahat ba ito ay mga anak ni Qingzhou? Yari na. Mabuti na lang at wala rito si Longlong. Kung hindi, malalaman na ang lahat. Hindi po ganoon iyon, Madam Fu. Si Huhu lang ang anak ni President Fu. At ang iba pang mga bata ay anak namin ng asawa ko. Huwag mo akong lokohin dahil hindi ka pa talaga nakakasal. Nagpahanap na ako ng mag-iimbestiga tungkol sa status ng kasal mo rito sa bansa. Madam Fu, doon po ako sa ibang bansa nagpakasal. Sa ibang bansa? Pinaimbestigahan ko na rin doon. Masyado talagang bihasa ang matanda. Mukhang hindi ko na po kayo matataguan, Lola Fu. Granddaughter-in-law, ang mga batang ito, kamukhang-kamukha ni Qingzhou, noong bata pa siya, aktong-akto talaga. Alam ko na sinaktan ng lalaking iyon. Ang damdamin mo, kaya isinama mo ang mga bata at hindi kami kinilala. Naku, nahirapan ka siguro. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, tutulungan kitang magpalaki sa mga batang ito. Ang kaaway ng aking kaaway ay ang aking kaibigan. Dahil si Fu Qingzhou ay walang galang sa inyo, Lola, baka sakaling maaari ko siyang isama sa aking panig. Madam Fu, mas kilala niyo ang ugali ni President Fu. Kapag nalaman niya ang tungkol sa mga bata, paniguradong kukunin at ilalayo sila sa akin. Malapit na siyang pakasalan si Jiang Shuxin. Hindi ko kailanman hahayaang maging madrasta siya ng mga anak ko. Hindi niya pwedeng parusahan ng mga anak ko. Kaya maaari po bang pakiusapan kayo na huwag sabihin ang tungkol sa mga bata? Kay Fu Qingzhou? Granddaughter-in-law, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako sa panig mo. Oo, tungkol sa mga bata, ipinapangako ko
mananatiling sikreto ito. Opo, kung gayon, napagkasunduan na natin. Yehey! Mama, ano po itong amoy sunog? Naku po, ang niluluto kong baka. Hello, Lola. Qingjiao, pumunta ka agad dito sa bahay ni granddaughter-in-law. Meron akong malaking sorpresa para sa iyo. Wag na po, Lola. Nandito na po ako sa labas. Bumalik na ako. 6? Hindi ba 5 lang sila? Lola? Pangalawang kuya ko po siya. Siya po si Longlong. 6 na kambal kayo? Kayo po ang lola ko. Oo naman. Halika kayo rito. Bibigyan kayo ni Lola ng mga ampaw. Wow! Nagustuhan nyo ba? Salamat po, Lola. Salamat po, Lola. Salamat po, Lola. Salamat po, Lola. Tapos na. Talagang tapos na ako ngayon? Wala na. Huli na ang lahat. Bitawan mo ako. Bahay ko ito. Labag sa batas ang basta na lang pumasok. Jiang Yumian, kung ayaw mo akong papasukin, baka naman may tinatago ka pa na ibang mga bata? Wala. Si Sanbao lang ang nandito. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako? Si Sanbao lang talaga. Huwag ka na ngang mag-isip ng kung ano-ano. Kung ganoon pala, hayaan mo akong pumasok. Para makita ko mismo. Ah. Huwag kang magpanggap na mabait. Kung ganoon, mukhang kailangan mo pa rin ang kabutihan ko. Patay na, lagot na. Nakapagtataka, bakit walang tao? Anong walang tao? Hindi ba kami tao? Tapos na ang lahat. Sa pagkakataong ito, huli na tayong lahat. Jiang Yumian, alam kong nasa bahay ka. Buksan mo ang pinto. Shh! Bumalik ka agad sa kwarto. Huwag kang gagawa ng kahit anong tunog. Huwag kang lalabas. Kung hindi, magagalit si Mommy. Bilis! Sige na, pasok na. Buti na lang, naitago ko na agad si Liu Bao. Si Madam Fu ay nasa panig ko. Siguro ay tutulungan niya akong magtago. Sino po? Lola, noong tumawag po kayo kanina, anong sinasabi niyo na malaking sorpresa? Diyos ko, ang Madam Fu na ito, palihim palang tumawag kay Fu Qingjiao para magsumbong. Qingjiao po, makinig ka. Tapos na ang lahat sa pagkakataong ito. Qingjiao, makinig ka. Lola, ituloy mo lang ang sasabihin mo. Qingjiao, ganito kasi iyon. Ano nga ba ang sasabihin ko? Iyan ang tinatanong ko sa inyo po. Naku, bakit hindi ko na maalala? Lola, hindi kaya ang pagiging malilimutin nyo ay bumabalik na naman po? Buti na lang talaga. President Fu, tingin ko may sakit si Lola Song. Medyo delikado po iyan. Ganito na lang po, bilisan nating dalhin siya sa ospital para magamot. Mayordomo Zhao, dalhin mo na si Lola sa ospital? Opo. Isipin nyo na lang ulit mamaya pag-uwi, Lola. Bakit ka pa narito sa bahay ko? Jiang Yumian, bakit hindi mo sinabi sa akin na 4 ang mga bata? Panginoon ko, paano niya nalaman na may isa pa? Anong sinasabi mong 4 na bata? Tingin ko ikaw ang nawawala sa katinuan. Pumunta lang si Sibao sa Fu Group, hinak ang sistema at nagdahilan para mawalan ako ng halos 10 bilyong dolyar. Ang tigas pa rin ng ulo mo. Kaya pala, hindi ko makita si Longlong kanina. Tinatapatan lang pala niya ang lalaking ito. Ang galing talaga ng Longlong ko. President Fu, nagbibiro ka ba? Ang daming magagaling sa Fu Group. Paanong mangyayari na isang bata lang ang gaganon sa inyo? Tunay ko siyang anak. Kung tatapatan ako ng anak ko, okay lang sa akin. Magmadali ka, ilabas mo ang 4 na bata, uuwi na kami sa bahay.
Bakit ko naman ito ibibigay sa iyo? Liban kay Huhu, ang 3 pang bata ay mga anak namin ng asawa ko. Jiang Yumian, sina Huhu, Xingxing at Mengmeng ay lahat mga anak ko. Sina Longlong, Huhu at Xingxing ay kamukhang kamukha ko. Ano pang masasabi mo? Napakatuso ng lalaking ito. Nagawa niya pa talagang kumuha ng DNA test nang hindi ko alam. Oh, ano ngayon? Ako ang nanganak at nagpalaki sa kanila. Anong karapatan mong ilayo sila sa akin? Dahil ako ang tunay nilang ama. May karapatan at tungkulin akong alagaan sila. At isa pa, niloloko mo lang yata ako tungkol sa asawa mo, di ba? Bakit? Gusto mo ba akong iharap sa korte? Gusto mo bang magkaroon ng labanan para sa mga bata? Sigurado ka bang bilang isang single mother ay kaya mong talunin ang mahigit 100 magagaling na abogado ng Fu Group? Fu Qingzhao, huwag kang sumobra. Simula noong lumaki sila, wala kang kahit isang araw na ginawa para alagaan sila. Pinaghirapan ko silang itaguyod mula noong sanggol pa lang sila. Sobra ba ang pagkakadiin ko sa kanya? Hindi. Puro kasinungalingan ang sinasabi ng babaeng ito. Ikaw ang naunang magsinungaling noong itinago mo ang mga bata. Kung alam ko lang noon pa na may mga anak ako, hindi ko sila pababayaan ng ganoon lang. Ikaw, kung aabot nga ito sa korte, siguradong pati ang tungkol kina Beibei at Doudu ay hindi ko na rin maitatago. Hayaan na nga. Hayaang muna sina Huhu at ang iba na tumira sa bahay ng lalaking iyon ng 2 araw at saka na lang mag-isip ng ibang paraan. Sige, hayaang silang pumunta sa bahay mo at doon muna tumira ng 2 araw. Maghintay ka na lang doon sa baba, aayusin ko lang ang mga gamit nila bago sila ihatid sa iyo. Jiang Yumian, siguraduhin mong wala kang binabalak na kahit anong tuso. Mommy? Longlong Huhu, Xingxing, at Mengmeng. Pansamantala muna kayong tumuloy sa pamilyang Fu ng 2 araw. Huwag kayong mag-alala dahil kukunin din kayo ni Mommy para makauwi na agad sa bahay. Tungkol sa pagkatao ni Doudu at Beibei, wala kayong dapat ipaalam kahit nakatiting kay Fu Qingzhao. Naintindihan niyo ba? Opo. Huwag po kayong mag-alala. Kami na Mommy! po ang bahala sa inyo. Heto, para kay Mengmeng. Hehe, salamat po Lola. At ito naman para kay Huhu. Salamat po, Lola. Para kay Longlong. Salamat po, Lola. Lola, gusto ko rin yan. Heto para sa iyo. Salamat po, Lola. Anong ginagawa niyo? Sina Huhu at Longlong, sina Xingxing at Mengmeng, siguradong hindi sila masaya sa pamilyang Fu, di ba? Itong si Mengmeng, kailangan pa nakwentuhan ko bago makatulog. At si Xingxing naman ay napakapili sa pagkain. Naku! At saka, itong si Jiang Shuxin, hindi kaya sinasaktan sila? Anong laban ng mga batang iyan sa akin? Parurusahan ko kayo. Hinto. Hindi pwede ito, tatawagan ko sila. Mga anak, kumusta kayo riyan? Ayos lang kami, Mommy. Nagsasaya po kami rito. Walang hiyang mayamang iyon, nakuha niya agad ang loob ng mga bata. Hindi maaari, kailangan ko silang sunduin. Bukas na bukas din. Binibining Jiang, may dinalang 4 na bata si President Fu. Ang sabi po ay mga anak daw po ito ni pamilyang Fu. Ano? Nagkaroon talaga siya ng 4 na bastardo? Ano siya? Baboy! Ang dami namang anak niyan! Bantayan mo sila dito, parating na ako. Opo. Bigyan Lola. ka ni. Ikaw na mapang-akit na babae ka. Wala ka bang kahihiyan? Huwag mong kulitin ang aming si King Zhao. May asawa at anak na siya. Umalis ka na. Huwag mong takutin ang mga apo ko. Lola? Sabi ni Chengzhou, pakakasalan niya ako. Hindi niya pakakasalan si Jiang Yumian. Kaya naman ako ang tunay mong magiging apo sa tuhod. Huwag po kayong mag-alala, ituturing ko sila na parang tunay na sarili kong mga anak, hindi ko sila kailanman papabayaan. Layas! Layas! Lumalayo ka rito. Lola, hindi niyo ako mapapaalis. Kapag sinabi lang ni Chingzhou na umalis ako,
tsaka lang ako aalis. Wala kang hiya. Mga bata, itong lahat ay regalo na binili ni Mommy para sa inyo. Dapat ay maging masunurin kayo, bibilhan pa kayo ni Mommy ng mas marami. Ang hirap pasayahin ng mga batang bastardo na ito. Katulad lang talaga sila ng walang hiyang Jang Yumian na iyon na nakakainis. Mga kuya, kailangan nating gumawa ng paraan para tulungan si Mommy. Para makita ni Daddy. Ang tunay na anyo ng masamang babaeng iyon, hindi natin hahayagang magtagumpay siya. Okay. Mga anak, ipinagluto kayo ni Mommy ng mga dessert. Mga anak, Buti nga sa'yo, masamang babae. Kayong mga batang bastos, hindi kayo naturuan ng tama ni Jang Yumian, kaya ako ang magtuturo sa inyo ngayon. Halika rito sa... Sige, sumigaw ka pa. Sige pa. Mami, sinasaktan ng masamang tita si Mengmeng. Hala, Uulitin mo pa. tigil. Jiang Yumian, tingnan mo ang ginawa ng batang ito sa turo mo. Ginawa niya akong... Aray! Ikaw! Pati bata sinasaktan mo? Wala ka bang puso? Ano naman kung ako nga ang gumawa noon? Sige, subukan mong lumaban. Hayop ka. Bakit? Aray. Tama na. Aray ko. Tara na. Old Madam Fu, may masamang nangyari. Nag-aaway po ang dalawang binibining Jiang. Ano? Bilis, pauwiin mo na si Qingzhou. Opo. Lola, anong nangyari? Nasaan ang mga bata? Nagtago ang mga bata. Nagtago? Anong nangyari? Dahil lahat sa masamang babaeng ito, sinasaktan niya ang apo ko. Sinaktan pa niya ang apo kong babae. Qingzhou, tingnan mo ang mukha ko. Ang Jiang Yumian na ito ang gumawa nito. Gusto ko lang namang mapalapit sa mga bata, pero ganito ang ginawa niya sa akin. Sinubukan mong apihin ang mga anak ko, kaya tinuruan lang kita ng leksyon. Nagsisinungaling ka. Saan mo nakitang sinasaktan ko ang mga bata? Alam mo sa sarili mo kung sino ang nagsisinungaling. Qingzhou, sa tingin ko, hindi na dapat hayaan si Jiang Yumian na palakihin ang mga bata, mapapasama lang sila sa kanya. Ipaubaya mo na lang sa akin ang pag-aalaga sa kanila, sisiguraduhin kong lalaki silang maayos. Fu Qingzhou, hinding-hindi ko ibibigay. Ang mga anak ko kay Jiang Shuxin para palakihin. Di lumayas ka na. Ikaw, Sa paraan ng pagpapalaki mo sa mga bata, hindi ka karapat-dapat maging ina. Tama na. Jiang Shuxin, sinabi ko na sa iyo, huwag kang makikialam sa 4 na bata. Nandito lang ako dahil sa nangyari noon. At para panagutan ka, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang saktan ang mga bata? Qingzhou, hindi ko po ginawa iyon. Hindi raw. Ang lahat ng ginawa mo ay nakuha na ng CCTV at nagagawa mo pang magsinungaling? Qingzhou, makinig ka muna sa akin. Ano? Kasi Jiang Shuxin, ang mga bata ang hangganan ko. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa. Qingzhou, totoo, wala akong ginawa. Ilabas siya. Wala talaga akong ginawa. ginawa. Ilabas niyo siya. Opo. Anong gagawin niyo? Huwag niyo akong hawakan. Qingzhou, lahat ng ito ay pakana ni Jiang Yumian. Wala talaga akong ginawa. Qingzhou. hindi ko akalain na kaya talagang tiisin ng lalaking iyon. Natuluyang tapusin ang ugnayan kay Jiang Shuxin. Mukhang hindi naman siya ganoon kasama gaya ng iniisip ko. Dapat lang talagang ilabas ang masamang babaeng iyon. Qingzhou, mula ngayon ay bawal ka nang makipag-ugnayan sa kaniya. Lola, ginagawa ko lang ito dahil sa nangyari noong 5 taon na ang nakakalipas, gusto ko lang maging responsable sa kaniya. Hindi ba't ito naman ang prinsipyong itinuro niyo sa akin mula pagkabata? Ibig sabihin, gusto lang pala niyang maging responsable sa babaeng nakasama niya noong gabing iyon. Wala siyang nararamdaman para kay Jiang Shuxin. Ngayong pati mga bata ay dinadamay niya. Hinding-hindi ko na siya hahayaang manatili. Mabuti naman kung ganoon.
Yumian. Pasensya na sa nangyari ngayong araw. Lola naman kasi ay hindi maayos na naalagaan ang 4 na bata. Lola, hindi nyo naman po kasalanan iyon. Pero dahil sa nangyari ngayong gabi, nais ko po munang iuwi ang mga bata para pakalmahin sila. Sige, ganun na nga. Tiyak na natakot din ang mga bata sa nangyari. Kung ganoon ay mauunan na po kami ng mga bata. Ihahatid ko na kayo. Wag na po, President Fu. Kaya ko na po mag-isa. Loko kang bata ka. Ah? Ngayon alam mo na ba? Kung sino ang tunay na mabait at magandang dalaga. Magmadali kang magsisi ngayon habang maaga pa. Huwag mong hintayin na ang mapapangasawa mo ay tuluyan ng mawalan ng gana sa iyo. Dahil kapag nangyari iyon, wala ka nang magagawa kahit ano pa ang pakiusap mo. Naintindihan ko po, Lola. Lola, may sasagutin lang po akong tawag. Hello? President Fu, tungkol sa ipinapaimbestigan nyo, ay may nahanap na ako. 5 taon na ang nakalipas, may isang staff ng hotel ang nakakita kay Miss Jiang Yumian magulo ang pananamit na tumakbo palabas ng kwarto nyo. Nakuhanan din ito ng larawan, isend ko na po sa phone nyo. Siya nga ang babae noong gabing iyon. Tapos nagsinungaling pa siyang nagnakaw siya ng DNA? Mandaraya? Loko kang bata ka. Anong ninginingiti mo diyan? Lola, wag po kayong mag-alala. Tiyak na pakakasalan ko si Jiang Yumian sa bahay na ito, maging responsable sa mga bata, at maging responsable rin sa kaniya. Mabuti naman kung ganoon. Hayan na ang pagkain. Pagkatapos nating kumain, ihahatid ni Mami sina Daudu at Beibei sa gaganaping kompetisyon. Kaya magpakabait kayong 4 dito sa bahay. Naintindihan nyo? Mami, gusto rin po naming sumama. Sige na nga, isasama na kayo ni Mami. Pero dapat ay makinig kayo, huwag malilikot. Naintindihan? Opo, naintindihan po. Sige, kumain na tayo. Daudu, Beibei, makinig kayo sa mga staff doon. Hihintayin namin kayo sa audience area. Huwag po kayong mag-alala, Mami. Magiging mabait po kami. Sige, galingan nyo ha. Kaya nyo iyan. Paalam. Bye-bye po. Bilis, bilis. Lakad na tayo. May konting oras pa bago magsimula ang laban. Maaari muna kayong mag-ensayo rito. Sige po. Lumabas kayo. Akin ang silid na ito. Chen Rui, bakit mo tinulak ang kapatid ko? Humingi ka ng tawad. Sabi po ng staff, dito po ang silid na ibinigay para sa ensayo namin. Ano naman kung iyan ang binigay nila? Ang kompetisyong ito ay pagmamayari at suportado ng kumpanya ng asawa ko. Kaya kahit sa ang silid gustong mag-ensayo ng anak ko, ay pupwede. Kayong mga batang walang disiplina, lumayas kayo rito. Mrs. Chen, pasensya na po. Hindi ko po alam na ang silid na ito ay nakareserba para kay Chen Rui. Paumanhin po, paalisin ko na po sila agad. Jiang Beibei, ililipat ko na lang kayo sa ibang silid. Pero tinulak niya po ako. Hindi ako aalis hanggat hindi siya humihingi ng tawad. Tama. Jiang Beibei. Ang tatay ni Chen Rui ay isang taong hindi nyo kayang banggain, kaya umalis na kayo. Tawagan si Mami. Inaapi kami rito ng kapatid ko, Mami. Kailangan namin ng tulong. Naku, mukhang nasa panganib sina Dodo at Beibei. Kayong 4, maghintay muna kayo sa waiting room. Babalik din agad si Mami. Kayong dalawang mga batang makulit? Gusto ninyong mag-sorry ang anak ko? Tingin nyo ba ay nararapat kayo? Tigil. Sino ka ba? Sino ka rin ba? Lakas ng loob mong apihin ang anak ko. Alam mo ba kung sino ako? Ang asawa ko ay isang executive sa Fu Group. Ang competition na ito ngayong araw ay inisponsora ng Fu Group. Executive ng Fu Group? Natatakot ka na ba? Ikaw na dukha ka. Bilis at mag-sorry ka sa anak ko. Kung hindi ay sasabihan ko ang director na kanselahin ang pagsali ng anak mo sa competition. Ang dapat na tinatanggalan ng pagkakataong sumali ay ang anak mo. Siya ang unang nanakit sa anak ko. At saka, bilang mga organizer, hahayaan nyo na lang ba ang mga sasali sa competition na bastusin? Itong si Mr. Chen po, ay asawa nga ng executive sa Fu Group.
Malaking halaga ang binibigay ng Fu Group sa studio kada taon, hindi ko sila pwedeng banggain. Ina ni Bebe, maliit na bagay lang naman ito. Mag-sorry ka na lang kay Mrs. Chen, hahanapan ko na lang ang Bebe ng ibang practice room. Anong sinabi mo? Sila na nga itong nang-aapi sa amin. Bakit kami ang magsosorry? Oo nga, bakit kami magsosorry? Tama, bakit kami hihingi ng tawad? Sige, dahil ayaw ninyong mag-sorry, paparatingin ko na rito ang asawa ko at siya ang bahalang kumansela sa inyong pagsali. Hello, honey. Inaapi kaming mag-ina. Pumunta ka na rito agad. Maghanda na kayo. Sige lang. Gusto ko ring makita kung ang asawa mo ba talaga ay makapangyarihan na kaya pang ibaligtad ang katotohanan. Ang plano ng kumpanya natin sa taong ito, dapat ay mai-public listing na tayo. Kaya kailangan nyo talagang ayusin ng maigi ang trabaho na ito. Teka lang, Daddy, punta ka rito dali. Inaapi kami ni Mami. sino ang may lakas ng loob na apihin ang anak ko at talagang nanghahamon sila? Sino iyan? Sinong nangahas na apihin ang asawa at anak ko? Mahal, sa wakas ay nandito ka na. Ang mahirap na babaeng ito, pati ang anak niya, ay pilit na inaagaw ang rehearsal room ni Chen Rui at sinaktan pa ako ng masamang babaeng ito. Walang hiya ka. Ang rehearsal room na ito ay para sa mga may pangalan at para sa mga may mataas na katayuan lamang. Xiao Liu. Opo, narito po ako. Sabihan ng station manager, tanggalin ang batang iyan sa listahan ng mga kalahok. Lalabanan kita. Nangangahas ka pang lumaban. Mahal, Sinong tatanggalin ang kwalifikasyon? Siyempre, tatanggalin ang batang iyan. President Fu. May lakas ka ng loob na laitin ang anak ko? mahal ko. Sinaktan mo ang asawa ko? Ang asawa ko ay si Fu Group, isang executive ng sales department. Sa isang salita lang niya sa boss, ang buong pamilya niyo ay palalayasin sa Haicheng. Manahimik ka. Paumanhin po, President Fu. Naging bulag po ako at hindi kayo nakilala agad. Naka-offend po ako sa inyo. At kay Batang Master, pakiusap po. Huwag niyo akong tanggalin sa trabaho. Gagawin ko po ang lahat para makabawi. Huwag niyo lang po akong sibakin. Mahal ko, nawawala ka na ba sa sarili mo? Wala man lang akong nabalitaan na nagpakasal na si President Fu, lalong-lalo na mayroon siyang anak. Ang sakit. Siya talaga si President Fu. Kapag natanggal ako sa trabaho, ay mawawalan tayo ng kabuhayan. Totoo ba iyon? Bilisan mo. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Sabi ng lumuhod ka. President Fu, Ginang Fu, mga Batang Master, alam ko na ang pagkakamali ko. Parang awa nyo na. Bigyan nyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tanggal ka na sa trabaho. President Fu, patawarin niyo po kami. Ilabas niyo sila rito. Patawarin niyo kami. Ikaw kasing babae ka ang nagdala sa atin sa gulo. President Fu, kung wala na pong kailangan, aalis na muna ako. Saan mo sa tingin pupunta? Saan mo pa balak pumunta? Hindi ako tumatakas. Gusto ko lang iuwi ang mga bata sa bahay. Maglaro muna kayong dalawa sa labas, okay? Sige po. Galingan mo, Daddy! Hoy! Hindi ko sinabing umalis ka. Jiang Yumian. Sinungaling ka. Noong gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas, ikaw yung babae sa hotel, di ba? Hindi ako yon. Hindi? Sige. Wala sa akin kung ulitin natin ang gabing yon para malaman natin kung ang babaeng yon ay ikaw ba talaga o si Jiang Shuxin? Ako yon. Ako yon. Ako yon. Ako nga yon. Inamin mo rin. Bakit mo ako niloko? Dahil yon, sa sinabi mong gusto mo si Jiang Shuxin. At ayaw ko na. Siya ang maging madrasta ng mga anak ko. Jiang Yumian, makinig ka ng mabuti. Hinding-hindi ko nagustuhan si Jiang Shuxin. Ang akala ko lang ay ikaw ang babae noong gabing yon. Ngayon, sigurado na ako. Ngayon ano naman?
Sakay na. Ihahatid na kita sa trabaho. Binibining Jiang, may nagpadala sa iyo ng mga bulaklak. Oh, salamat po. Dr. Jiang, galing ba ito sa boyfriend mo? Ang romantiko naman. Mauna na akong umuwi sa inyo. Kita-kita bukas. Bukas ulit. Paalam. Ay, bakit ka nandito? Susunduin kita para sa date natin. Ay naku, asawa pala siya ni Dr. Jiang. Ang gaganda at ang gwapo nilang tingnan. Bagay na bagay talaga sila. Sabi ko na nga ba at nandito na siya kaninang umaga pa. Iniisip ko kung sino ang hinihintay niya. Ang tagal niyang naghintay para pala sa aming si Dr. Jiang. Wow, anong meron ngayon? Bakit ang ingrande yata? Mian, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano iyon? Mian, pakasal ka na sa akin, please? Mami, pumayag ka na po kay Daddy. Pumayag ka na. Sige na, pumayag ka na. Sumagot ka na ng oo. Fu Qingzhao. Baka kailangan ko munang pag-isipan. Walang problema. Handa akong maghintay sa iyo. Mian, pakasal ka na sa akin, maaari ba? Sige na. Pumayag ka na, Mami. Walang hiya ka. Akin lang si Qingzhou. Gusto mo siyang makatuluyan? Pwes, lahat kayo ay maglalaho. Jiang Yumian, pababagsakin na kita at ang anak mong basat ngayon. Jiang Yumian, magbayad ka na. Fu Qingzhao. Jiang Yumian, bakit hindi ikaw ang nawala? Fu Qingzhao. Fu Qingzhao. Fu Qingzhao. Huwag kang bibitaw, Fu Qingzhao. Huwag kang bibitaw. Fu Qingzhao, lumaban ka. Ayos lang ako. Dadalhin kita sa ospital. Huwag ka nang umiyak. Saklolo. Mami, magiging maayos din po si Daddy. Oo, magiging maayos din siya. Dr. Jiang, Doktor, kumusta na po siya? napakalubha ng mga pinsala ni Mr. Fu at hindi pa siya ligtas sa panganib sa ngayon. At isa pa, dahil sa tindi ng impact sa kanyang ulo, posible siyang makaranas ng matagal na koma o baka tuluyang maparalisa. Ha? Dr. Jiang, kailangan mong magtiwala kay Mr. Fu. Fu Qingzhao, bakit mo naman ginawa ang kahibangang iyon? Mian, pwede mo ba akong pakasalan? Fu Qingzhao. Kailangan ko pa yata itong pag-isipan. Ayos lang. Kaya kitang hintayin. Hindi ka pa ba talaga gigising? Nakapagdesisyon na ako. Pagkagising mo, sasama agad ako sa iyong magpakasal. Mian. Hinding-hindi kayo iiwan ni Qingzhou at ng mga bata. Siguradong gagaling din siya. Fu Qingzhao, hindi ka pa ba gigising? Higit 2 buwan ka nang nakahigaryan. At pati si Jiang Shuxin ay nasentensiyahan na ng 10 taong pagkakakulong. Sa makalawa, pupunta kami ni Mu Yuan sa Amerika. Nagsiselos ba siya? Pwes, iinisin ko pa siya lalo. Fu Qingzhao. Itong si Mu Yuan, ilang taon na niya akong nililigawan.
Kaya kung hindi ka pagigising, sasama na ako kay Muyuan papuntang Amerika at hindi na ako babalik kailanman. Hindi ako papayag. Sa wakas, gising ka na. Mian, ako. Hindi ako papayag na sumama ka sa kanya. Ang kulit mo, niloloko lang kita. Kung hindi pa kita niloko, baka hindi ka pa magising diyan. Mian, payag ka bang pakasalan ako? Oo, payag ako. Yehey! Ang galing! Ang galing talaga. Napakabuting balita nito. Ang saya-saya. Sa wakas, papayag na si Mami na pakasalan ng ating lampang daddy. Lampang daddy. Sa wakas, hindi na siya mag-iisa sa buhay. Ang saya. May tagapagbantay na si Mami sa wakas. Ngayon ay kompleto na ang pamilya natin. Magkakasama na tayo sa wakas. Ikaw na bata ka. Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong hindi na makakawala sa iyo ang mapapangasawa mo. Mian, pakakasal ka ba sa akin? Oo, payag ako.